So, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Aaron Steven R. Aquino and muli, welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, now ngayong gabi po is ang ating huling talakayan para sa ating weekly series na may topic na God's Generous Provision. And I hope na sa pagtatapos ng ating talakayan ay marami tayong nakuhang aral na siyang magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At syempre, magsilbing gabay na rin syempre. And tinalakay po natin yung kauna-unahang topic natin na God provides for the righteous. Pangalawa, God will never leave us alone. Pangatlo, God gives us all things in Christ. Pang-apat, God is generous to those who seek Him. Pang-lima, God provides everything for the sheep. Pang-anim, God blesses us abundantly for our good works. And yung lastly po, which is yung magiging topic natin ngayong araw is God bills those who honor Him. Now, para naman po sa ating scripture for today na matatagpuan sa Proverbs chapter 3 verse 9 and 10, sabi po dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Or sa Tagalog naman po, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. And para naman po sa ating katuroan ngayong araw, first is God is the owner of our lives and possessions. So yung Diyos naman po talaga ang nagmamay-ari ng ating buhay and mga possessions. So possessions po meaning kung ano po yung mga pagmamay-ari natin, dahil hindi naman po natin makukuha yung mga bagay na meron tayo ngayon sa ating buhay kung hindi ito pinagkaloob sa atin ng Diyos. So marapat lamang po na kay God po lahat ng ating buhay at pati yung mga ari-arian. At the same time, kung tayo po ay Kristiyano na or tumanggap na sa ating Panginoong Hesukristo, ibig sabihin, dalawang beses niya po tayong pagmamayari. So, paanong dalawang beses po? Unang-una is, syempre, nilikha tayo ng ating Diyos. So, isa na yon. At pangalawa naman, since nga, tinubos tayo ng ating Panginoon sa ating mga pagkakasala, so, dalawang beses niya nga tayong pagmamayari. And pangalawa naman sa ating teaching ngayong araw is, God deserves the first part of our wealth. So, pagmamayari rin po ng Diyos yung ating tinatawag na first part of our yung kayamanan natin. And maganda po na yung mga kung ano yung meron tayo is ginagamit natin sa gawain ng Panginoon. And lastly po sa ating katuruan is God fills us with overflowing blessings. So since nga sinasabi dito sa pangalawa natin teaching na gamitin natin or ibigay natin sa Diyos yung ating yung mga bagay na meron tayo is gamitin natin sa gawain ng Panginoon. Ang kapalit naman nito is pupunuan tayo ng Diyos ng umaapaw na blessings. And para naman po sa ating application ngayong araw, first is honor the Lord with your wealth. So parangalan at i-glorify po natin si God simply gamit ang ating mga kung ano yung meron tayo. Is pamamagitan nito, example na lang is yung kung ano yung mga meron tayo ngayon, mas maganda na gamitin natin ito sa mga churches, mag-participate tayo at tumulong tayo doon sa gawain ng ating Panginoon. Pangalawa naman is empty ourselves of love of possessions. So hindi naman po masamang maghangad na umasenso sa buhay or kumita ng pera. Pero ang sinasabi kasi dito is empty ourselves of love of possessions.
tanggalin natin sa sarili natin na yung naghahangad tayo ng malaki, kumbaga wala tayong contentment sa ating sarili, and kumbaga andun na yung mindset natin na alipin na talaga tayo ng pera. So mali po yun, kaya mas maganda na magkaroon tayo ng contentment sa ating buhay at matuto tayong i-appreciate yung mga biyayang binibigay sa atin ng Diyos. And lastly po sa ating application ngayong araw is, let God fill us according to His generosity. So hayaan po natin na ang ating Panginoong Diyos ang magpuno sa ating mga kakulangan sa buhay, at kumbaga kung meron naman tayong mga blessing sa buhay, wag po nating kalimutan na ibalik natin ito sa Panginoon sa pamamagitan nga ng pagtulong sa mga gawain ng Panginoon. At nang sa gayon, pag tayo naman ay nawalan, ang Diyos naman ang magpupuno sa ating kakulangan. So yun lamang po, at magkita-kita po tayo bukas para po sa ating panibagong weekly series.